Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel nyo, Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Viral ngayon sa social media, Senator Chis Escudero. Di lang nga minaliit si President Bongbong Marcos Jr. sa kapangyarihan nito na kung kaya ba niyang magbeto ng isang bill. Kaya naman to the rescue si Attorney Bruce Rivera at Attorney Nick Dangit. Hindi ba't abogado itong si Senator Chis Escudero? Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samud-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami sa kanila ngayon ang hindi napigil ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Bago pa lang kayo sa channel na ito, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Attorney Bruce Rivera at si Attorney Nick Dangit na supalpal itong si Senator Chis Escudero dahil nga sa tila minaliit ito ang kakayahan at power ni President Bongbong Marcos Jr. na magveto ng isang bill. Ayon pa sa naging Twitter post ni Senator Chis Escudero, I am uncertain if PBBM can veto to a bill passed by the previous Congress when he was not yet president. If he can sign it because the signatories will be composed of past present of officials that did not serve at the same time, can he veto it? It's a unique legal quandary. End quote. Sa naging tila pagkakaroon ng duda ni Senator Chis Escudero sa kakayahan at power ni President Bongbong Marcos Jr. na magveto ng isang bill, kaya naman hindi nakapagpigil ang dalawang magaling na abogado na si Attorney Bruce Rivera at si Attorney Nick Dangit. Ayon pa sa naging pahayag nila, naku ha, abogado si Senator Chis, so dapat walang uncertainty. Paano bang interpretation sa Constitution? Diba in favor of discharge of function of the office na self-executing and mandatory if not provided otherwise explicitly. PBBM is in theory an extension of PRD kasi yan naman ang intent, continuity in the general rule. Second, di ba tangalang pwedeng mag-submit ng law ang dating Congress pero di pwedeng i-veto ang kasalukuyang Pangulo? That is preposterous if not illogical. It may be a legal query, but ang mas nakakarimarim na tanong, bakit tinabol ng last minute? Life and death ba na di makahintay? Ayan, nagpapahalata ang interes ng mga buhaya. End quote. Narito naman na naging pahayag ni Attorney Nick Dangit, veto power. Tatalino rin itong G-Swiss. Iba ang posisyon ng presidente sa katauhan ng presidente. Kaya nga ang katapusan ng termino ng oposisyon ni dating Pangulong Duterte ay 12 noon ng June 30. Kasabay naman ng panunumpa sa posisyon ng bagong Pangulong Marcos ay para walang puwang sa katungkulan, no gap, no memory gap, lalo na sa mga nag-aral ng batas. Ibig sabihin, magtutuloy-tuloy ang posisyon ng presidente na mangangalaga sa pagpapatupad ng konstitusyon at lahat ng batas sa buong republika. Pues, ibig sabihin na dahil iba na ang mga mambabatas na nagsipirmahan sa panungkulang batas nung iba pa ang Pangulo ay hindi na ito pwedeng galawin ng susunod na Pangulo. Maaring lagdaan niya ng buo o may hindi pagsang-ayon sa ilang probisyon ng panukulang batas. Maari rin niyang hindi ito lagdaan at maari pa rin niyang ibalik at hindi sang-ayunan ang buong panukalang batas. Presidential prerogative. Ano ang epekto? Una, kung lalagdaan ang susunod na Pangulo, may pagtutol man ito o wala sa ilang probisyon, magiging batas yan, maliban na lamang sa mga probisyon na tinanggihan at ipinaliwanag niya ng kanyang dahilan. Pangalawa, kung hindi lalagdaan at dededmahin na lang niya, magiging batas pa rin yan pagkatapos ng 30 araw dahil nakasaad yan sa konstitusyon. Pangatlo, kung ibalik naman niya sa Kongreso at hindi sangayunan ang buong panukalang batas, hindi yan magiging batas. Nasa Kongreso na kung aayusin ulit ang panukalang batas o i-override at baliwalain ang veto o pagtanggi ng Pangulo. Ang mahirap sa ikatlong opsyon na override ay kapag nagkaproblema sa pagpapatupad ng batas, magkakasuhan pa at magtalo-talo maging ang mga ahensya mismo ng pamahalaan. Magasto at mauwi lang sa pagtanggi sa batas at magdeklara ng Korte Suprema na lumabag ito sa konstitusyon. Pinatagal pa,
Kumbaga, ang haba-haba man ang posisyon, sa simbahan din ang tuloy. Dadakdak muli ang kasabwat ang wala sa kinuan, maliban sa himuri ng wek tax ng Rayna ng Merienda. Bakit ba patatagalin kung depektibo talaga? Kadalasan kasi sa Kongreso, nagmamadali sila o kaya't wala talaga o kulang-kulang alam sa batas at kahihiyat na ng batas. Gustong makakota para sa susunod na eleksyon o para sa mabangong pangalan. Kaya wae si BBM. Yan ang dahilan kaya hindi niya nilagdaan ang HB number 7575. Ipapaliwanag pa natin ito sa taong bayan at sa mga vlogs. Reason for veto. Ngayon ang tanong, bakit hindi napirmahan o pinirmahan ni PRRD? Marahil may paggalang siya sa pagpapasya ng susunod na upo. Statemanship yan na ang pagkakaintindi ng mga nalimitado lang sa hindi nagmumura. Marahil siya mismo ay tumutol, subalit hindi naman siya obligadong magbigay agad ng kanyang dahilan. Pasok pa naman sa time period mula nang natanggap ng kanyang opisina. Kung baga, hindi pa expired o nagpe-prescribe ang tawag dyan sa ilalim ng batas. Para pagpasiyahanan niya, hindi nga naubos ang panahong iyon at pumasok na ang susunod na Pangulo. Legal consequence of previous president action. Kung sakaling may tama itong si Chiswis at meron ngang tama, edi ano ang mangyayari sa tuwing malapit nang magpalit ang Pangulo? Pirmahan na ang panukalang batas bago bumaba at ipaliwanag ang ilang probisyong tumututol siya kung meron man. Pakyawan kumbaga, bahala na si Batman kung may diferensya o wala ang panukalang batas. Ihahabol ng mga kalyado niyang kahit na ano na lang panukalang batas para maging batas na agad kahit wala ng suri-suri. Huwag pirmahan ang panukalang batas bago bumaba. Kapag pasok ito sa 30 araw na palugit, magiging batas din naman. Bakit ka pa magpapakahirap suriin? Kung galing sa mga kalyado ang panukalang batas, happy na dahil magiging batas naman yan, tama man o mali. Tanggihan ang buong panukalang batas at ipadala ang buong pagtutol sa Kongreso. Trabaho pa, pero kung masipag ay gagawin yan. Kung galing sa kalaban ng panukalang batas, nga ang kalaban, maghahain na lang uli ito ng dati o bagong panukalang batas sa susunod na Kongreso. Legal consequence of succeeding presidential action. Ano naman ang maaaring gawin ng susunod na Pangulo? Hindi siya gagalaw hanggang July 29. Sa July 29 kasi ay ang ika-30 days na pinakahuling maaaring ihaing panukalang batas bago ang huling araw ng pagkapangulo. Dahil nga hindi pa raw siya ang Pangulo noon, wala siyang magagawa, magiging batas yan. Sa makatuwid, pagkakaroon ng gulo, gayong wala namang gulo. Kahit hindi tama ang panukalang batas ayon sa haka-haka ni Chiswis, walang magagawa ang susunod na Pangulo. Sa makatuwidin, mawawala ng direksyon ng Pangulo. Hindi kasi siya makakikilos. Tila mawawalan tayo ng Pangulo kahit may tao na hinalal at nanunumpa pa para maging Pangulo. Higit sa lahat, mawawala ang sistema ng checks and balance sa pamahalaan. Kaya nga nagkaroon tayo ng tatlong pantay-pantay na sangay. Ang lehislatura, ang hikotibo at ang hudikatorya ay may para pagpantay-pantay sa kilos ng bawat isa at walang mag-aabuso. Kahit alam natin na pinakaabusado ay ang lehislatura, case in point is Penguin. Yan ang tinatawag nating overthinking legal calisthenics o mental masturbation. Ang titignan ng konstitusyon ay yung posisyon ng pagkapangulo, hindi ang tao na nakaupo. Iba ito sa Kongreso dahil magpapasya ay bunga ng butuhan ng maraming taong umupo bilang mambabatas, hindi lamang sa Senado kundi maging sa kapulungan ng kinatawan nag-iba-iba ng komposisyon. Ang mga panukalang batas na naungang Kongreso na hindi inihain o naihain sa tanggapan ng Pangulo bago bumaba ang panunungkulang Pangulo ay mawawala ng saysay. Kinakailangang i-refile ito ng susulong na mambabatas at dumaan muli sa proseso ng butuhan ayon sa ating konstitusyon. Iba rin ang tanggapan ng Pangulo. Isang tao lang ang uupo at gaganap ng tungkulin. Ang mga panukalang batas na ihain ay nasa tanggapan ng Pangulo ipapadala, hindi sa katauhan ng uupo. Ang gaganap ng tungkulin ay ang Pangulo na nagkataong nagpalit na. Pipirma kung sakali si BBM bilang Pangulo, hindi bilang isang pribadong mamamayan. Kaya't walang kinalaman na magpapalit ng Kongreso sa pagpapalit ng Pangulo. Yan ang nangyayari sa kaisipan ng isang matagal ng mambabatas. Nagnununi-nuni na. Hindi naman maantalang takbo ng pamalaan kung nakaresist o nap time ito. Pero ang laki ng abala at mawawala sa pamalaan kapag walang Pangulo. Yan ang dahilan kaya may sistema ng presidential succession. And go. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.